Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ng Pinoy, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kagabi nga lamang po ay dumayo ang ating pambato na si Vincent Lacar sa bansang China upang labanan ang current undefeated Chinese prospect na si Bin Lo. Sa bakbakan na ito ay halos walang naniniwala na kayang manalo ng ating kababayan, gawa ng heavy underdog siya sa laban na ito. Habang ang pambato naman ng China ay kapansin-pansin na punong-puno siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili na tatalunin niya talaga ang ating kababayan. Subalit laking gulat nga po ng lahat dahil nangyari ang hindi inaasahan ng karamihan. Dahil kabaliktaran ang naging resulta pagdating sa ibabaw ng lona, kung saan nagawang masilat ni Lacar si Bin Lo matapos niya itong talunin via split decision. Sinubukan pa sanang lutuin ng isang Chinese judge ang laban pabor sa kababayan niya, matapos niyang magbigay ng score na 96-94 para kay Bin Lo. Buti na nga lamang po at pumabor ang dalawang hurado sa ating pambato sa score na 98-92 at 97-93, dahilan kung bakit nakuha niya ang tagumpay sa kanilang laban. Dahil po sa panalong ito ni Lacar ay nasungkit niya ang dalawang bakanting titulo na WBC Far East at WBO Oriental Flyweight belts. Bukod dyan ay umabante na din ngayon ang napakalinis na undefeated record ni Vincent Lacar sa 9 wins with 4 knockouts at walang talo. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan ay sinabi na dati pa ng current WBA Junior Middleweight World Champion Terence Crawford na wala siyang planong labanan ang current undefeated IBF Welterweight World Champion Jaron Boots Ennis. Sa kabila ng matagal na siya nitong hinahamon. Ang paliwanag ni Crawford noon ay dahil hindi na daw siya bumabata, kaya naman hinahabol niya umano ang mga bigating laban na magbibigay sa kanya ng limpak-limpak na salapi. Katulad na lang ng mega showdown kontra sa current Unified Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez. Subalit tila bumaliktad na nga po ngayon si Crawford matapos nitong sabihin sa kanyang latest interview na papayag na daw siyang pagbigyan ang kahilingan ni Boots Ennis na magtuos sila. Pero ang kondisyon niya umano ay dapat si Ennis ang umakyat sa dibisyon niya sa 154-pound Junior Middleweight Division upang doon sila magtagpo. Duda naman ang karamihan na mukhang napag-isip-isip na daw ata ni Crawford na nagsasayang lang siya ng oras at panahon sa kakahabol sa inaasam-asam niyang laban kontra kay Canelo. Dahil sa ngayon ay malabo talaga itong mangyari gawa ng wala namang interes si Canelo na harapin siya. Kaya naman napilitan na lang umano itong pagbigyan si Ennis. Bukod dyan ay hindi din nasusulit ni Crawford ang kanyang prime dahil sa nakalipas na 5 taon ay isang beses lang siyang lumalaban sa bawat isang taon. Nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa masyado siyang mapili sa mga laban na ibinibigay sa kanya ng kanyang promoter, tapos masyado pang mataas ang mga bayad na hinihingi niya sa bawat laban niya. Bagay naman na ayaw ibigay ng mga promoters dahil hindi mabenta si Crawford sa masa, kaya nalulugi lamang ang mga promoter sa kanya at imbis na kumita ang mga ito ay nagiging abunado patuloy sila. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.